May isang lalaking nagngangalang Lazaro. Nakatira siya sa Betania kasama ang kanyang mga kapatid na sina Maria at Marta. At siya ay may sakit. Kaya nagpadala sila ng mensahe kay Jesus. Panginoon, ang iyong minamahal ay may sakit. Hindi lang yun simpleng balita. Isa itong pagsusumamo, dumating ka na bago pa huli ang lahat. Ngunit nang marinig iyon ni Jesus, may ginawa siya na hindi inaasahan. Nanatili siya sa kinaroroonan niya. 2 araw pa, walang pagmamadali, walang galaw, walang paliwanag. At habang siya ay naghihintay, namatay si Lazaro. Pagdating ni Jesus sa Betania, nagsimula na ang pagluluksa. Punong-puno ang bahay. May mga umiiyak. Ramdam ang bigat ng pagkawala. At si Lazaro ay 4 na araw nang nasa libingan. 4 na araw. Sapat na para mawala ang pag-asa. Sapat na para tanggapin na tapos na ang lahat. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, agad niya siyang sinalubong. Panginoon, kung narito ka lang sana, hindi sana namatay ang aking kapatid. Hindi yun galit. Mas mabigat pa roon. Pagkadismaya. Ngunit sinabi rin niya, Ngunit kahit ngayon, alam kong ipagkakaloob ng Diyos ang anumang hingin mo. tumingin si Jesus sa kanya at sinabi, Mabubuhay muli ang iyong kapatid. sumagot si Marta, Alam kong mabubuhay siyang muling, sa muling pagkabuhay sa huling araw. iniisip niya ang malayo, ang hinaharap. Ngunit dinala iyon ni Jesus sa kasalukuyan. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin kahit siya'y mamatay ay mabubuhay at ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba rito? Sumagot si Marta, Opo, Panginoon. Naniniwala ako na ikaw ang Mesayas. dumating naman si Maria. Pagkakita niya kay Jesus, siya ay napaluhod sa paanan niya. At sinabi rin niya ang parehong salita. Panginoon, kung narito ka lang sana, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit ngayon, may kasamang luha, malalim, hindi mapigilang pagdadalamhati, at umiiyak din ang mga taong kasama niya. Nang makita iyon ni Jesus, ang kanilang pagdurusa, ang kanilang sakit, siya ay lubhang naantig, hindi siya malayo. Hindi siya walang pakialam, nararamdaman niya. At sa sandaling iyon, umiyak si Jesus. Pagkatapos ay sinabi niya, Saan ninyo siya inilagay? Halika, Panginoon, at tingnan mo. dinala nila siya sa libingan. Isa itong kuweba at may batong nakatakip sa bungad. Sarado. Tapos na. Sinabi ni Jesus, Buksan ninyo ang libingan. nag-alinlangan si Marta. Panginoon, mabaho na siya. 4 na araw na siyang patay. Hindi na ito simpleng problema. Ito ay pagkasira. Ngunit sinabi ni Jesus, Hindi ba sinabi ko sa iyo na kung maniniwala ka, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? kaya inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus at nanalangin. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinabi ko ito para sa mga taong naririto, upang sila ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkatapos, tumahimik ang lahat. Walang galaw, walang tunog, isang libingan na puno ng kamatayan. At pagkatapos, malakas na tinawag ni Jesus, Lazaro! Lumabas ka! At mula sa dilim, may gumalaw. May isang anyong lumitaw sa bungad. Lumabas si Lazaro. Nakatali pa ang kanyang mga kamay at paa sa telang panlibing. May telang nakabalot sa kanyang mukha. Ngunit siya ay buhay. 4 na araw na patay. Ngunit ngayon ay nakatayo. Humihinga. Naibalik. Sinabi ni Jesus, Kalagan ninyo siya at hayaang makalaya. Marami ang naniwala dahil sa kanilang nakita. Ngunit ang iba ay nagpunta sa mga pinuno. At mula sa araw na iyon,
Pinagplanuhan na nilang ipapatay si Jesus. Hindi ito basta himala lamang. Ito ang sandaling nagbago ang lahat. May mga sandali sa buhay na pakiramdam natin ay nahuli na ang Diyos. Kapag ang sitwasyon ay tila tuluyan ng nasira, kapag nawala na ang inaasahan, kapag ang ipinagdarasal mo ay parang patay na, at ang tanong na paulit-ulit bumabalik ay ito, bakit hindi siya dumating agad? Ngunit paano kung ang paghihintay ay hindi kawalan? Paano kung ito ay sadyang bahagi ng plano? Paano kung ang inaakala mong wakas ay simula pa lamang ng mas dakilang gagawin? Sapagkat sa kwentong ito, hindi dumating si Jesus ng maaga. Dumating siya sa sandaling wala nang makakagawa ng paraan maliban sa Kanya. At marahil sa buhay mo, hindi siya nahuhuli. Maaring hinihintay niya ang sandali kung kailan siya lamang ang magiging sagot. Kung may bahagi ng buhay mo na pakiramdam mo ay wala ng pag-asa, tandaan mo ito. Kayang tawagin ni Jesus pabalik ang kahit anong akala nating tapos na. Follow, like, at mag-iwan ng stars para masuportahan ang paggawa ng mas marami pang kwentong nagbibigay liwanag at pag-asa.